Magandang umaga po sa lahat. Thank you Lord kasi tayo po ay nasa panibagong buwan na naman po, August. Amen? Sabi po na pagtagumpayan po natin yung nakaraang buwan. Sabi yung month of July. Sabi po kung ano-ano po yung naranasan natin. Amen? Sabi naranasan natin na bahayin tayo, di ba? Bagyuhin tayo, walang tigil na ulan. Amen? Mga problema sa buhay. Amen? Pero sabi po, napakaswerte po natin mga kapatid. Amen? Kasi po, gaya ng paulit-ulit po nating sinasabi, hindi po lahat binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makarinig ng kanya salita. Amen? Hindi po lahat binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay or magising sa umagang ito. Pero tayo po, kayo po, na naririto ngayon, sabi po, napakapalad po natin. Kasi po, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Now, ano po yung kailangan natin gawin? Sabi po, i-appreciate po natin yung biyayang binigay ng Diyos. Ano man yung marinig nating salita mula sa Kanya, sabi, hindi lang basta pumapasok sa tenga, kundi bumabaon po sa ating mga puso, tumatanim sa ating mga puso, na ipapamuhay po natin. Salamat po sa buhay nyo, mga kapatid. Once again, panibagong araw, panibagong buhay. Amen? May kalakasan. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na walang sawa din po na gumagawa po sa gawain ng Diyos. Sabi nga po, kami pong mga naglilingkod sa Panginoon, ang kalakasan din po namin is kayo po. Amen? Yung mga kapatiran din po. Sabi nga po tayo po ay dinesign, hindi para mag-isa. Dinesign po tayo para magsama-sama. Amen? Pagkakaisa. Kumbaga hindi ho kami mag-work kung kami lang po. Nag-work ang isang bagay sa buhay ng isang Kristiyano kapag tayo po ay sama-sama. Kasi po, sabi nga po, wala hong perpektong tao. Sabi po, lahat po tayo may pagkukulang. Lahat po tayo may kahinaan. Amen? Sabi po, yung mga ganong bagay po is napupunan po ng ating mga kapatiran. Amen? Sabi nga po, ako po, nag-share ng Word of God. Pero sabi, may mga bagay rin na hindi kayang gawin or kumbaga, nahihirapang gawin. Pero sabi, andyan po yung kapatiran, diba, na sabi, binigyan din ng Panginoon ng talento para gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Yun po yung purpose nun. Kaya po sabi, wala hong Kristiyano na mag-isa. Ang Kristiyano po sabi, dapat laging sama-sama. Kung titignan po natin sa Biblia, sa buhay po ni Jesus, nung si Jesus po ay naririto pa sa daigdig, sabi kasama ang kanyang mga apostol. Anong palagi pong ginagawa ni Jesus? Di ba palagi niya pong kasama yung kanyang mga apostol. Kasi po hindi po pwedeng mag-isa lang yung mga tao. Napansin niyo po sa Biblia, pag nagbasa ko kayo ng Biblia, nung time na hindi nila kasama ang Panginoon, sila lang mag-isa, ano pong nangyayari? May time na sabi, hindi nga nila mapalayas yung demonyo Sabi, hindi sila makapagpagaling ng may sakit. Sabi, ganun po yun Hindi siya nag-work kung ikaw lang mag-isa. Sabi, mag-work po yun kung tayo po ay sama-sama. Kaya sabi po, sa ating pong mga kapatiran, maraming salamat po sa pakikisa, sa mga umaattend po tuwing mga Bible study, yan, yung mga elders po natin. Salamat po sa buhay nyo. Kayo po yung nagsisilbing kalakasan. Apoy din po ng bawat isa po sa atin. So, yun po, bago tayo mag-start, kagaya po ng tanong ni Kuya Albert kanina, sino po ba para sa atin si Jesus? Kilala na po ba natin ng lubusan ng ating Panginoong Hesus? Sabi po, ilang taon na ho tayong nagsisimba, ilang taon na ho tayong nakakarinig ng Word of God. Ngayon po, babalik ko po yung tanong ni Kuya Albert. Sino po para sa atin si Jesus? Nakilala na po ba natin si Jesus? Kasi po kung nakilala ho natin si Jesus, sabi po yung pinakamalaking patunay po is yung ating pamumuhay. Sabi po, pag kilala natin si Jesus, sabi dala-dala natin yung kanyang liwanag. Kung paano ho namumuhay si Jesus, ganun din ho dapat tayong namumuhay. Kaya po mga kapatid, ito po, mas okay na hong masaktan ho tayo Mas pipiliin ko ho na masaktan tayo pero kung yun naman po yung ikakabuti ng bawat isa ho sa atin. Sabi po ng Biblia, masakit ho ang katotohanan. Pero sabi naman po ng Biblia, ang katotohanan po yung magpapalaya sa atin. Dito po sa church na to, hindi po tayo nagbibigay ng mga salitang mabubulaklak o yung mga salita na yung gusto lang ng tenga nyo na marinig. Hindi po. Ang binibigay po natin dito sa church na ito, sabi yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi, yung salita ng Diyos nakakasugat po Sabi siya yung tabak na dalawang talim, na sabi, nalalaman niya yung pinakaibuturan ng ating mga pagkatao. Sabi po, kung masasaktan ho tayo, mas maganda po. Mas okay po yun. Kaysa yung marinig lang ho natin kung ano yung maganda ho sa pandinig ho natin.
Hindi po totoong gospel ho yun kung yun po lang yung naririnig natin. Pero sabi ko, nasasaktan tayo, ibig sabihin po nun, itinatama, inaayos po tayo ng Diyos. Now, balik po tayo doon sa tanong, sino po ba si Jesus? Kilala na po ba natin si Jesus? Sabi sa tagal-tagal na po nating nakarinig na salita ng Diyos, umaattend every Sunday, every Bible study. Dapat ho, sa tagal ng panahon na yon na ating pagiging isang Kristiyano, sabi po, dapat nakilala na ho natin si Jesus. Kasi kung titignan ho natin dito po sa mundo, sa paaralan po, may mga baitang ho di ba po, sa paaralan. May first year, second year, third year, fourth year, di ba po? Sabi yung first year, kailangan mong gumugol ng 1 taon. Now, tayo ho sa bilang isang Kristiyano ho, sabi, kailangan ho nagle-level up din ho tayo. Kailangan ho, umaangat ho tayo ng baitang. Palagi po nating naririnig dito sa church, kuya, nasa proseso pa rin Di ba po ba? Sabi kuya, in God's perfect time naman Amen? Pero sabi po may sinasabi po yung Biblia na, yung word na pagsikapan. Ano po yung ginagawa ng mga estudyante para makapasa? Nagsisikap po ba sila o hindi? Nagsisikap po sila mag-aral para makapasa, para makakuha ng gradong mataas. The same ho sa atin bilang isang Kristiyano. Sabi po, hindi po habang buhay, grade 1 ho tayo. Now sabi, kuya, nasa proseso nga hanggang kailan po yung process? Kagaya po nung sinabi nung last preaching. Sabi po nung last preaching, keep watch or magbantay. Bakit daw po kailangan magbantay? Kasi daw po sabi, nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Saan po natin makikita yun? Kuya, pwedeng pa-open po ng Matthew. Basahin po natin. Sabi ho, kailangan ho nating magbantay 24 verse 42. Sabi po dito sa Matthew 24 verse 42, sabi po, kaya maging handa kayong lagi dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Totoo po ba, mga kapatid? Sabi po, wala pong nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kagaya po ng sinabi ng ating mga ngaral last Sunday. Sabi, bata pa lang ho siya, naririnig niya na ho yung aral na babalik na ho yung Panginoon. Pero kagaya po nung binasa ni Pastora po, sabi, nagbibigay ho ng pagkakataon yung Diyos. Para sa atin. Kasi sabi, gusto ho ng Diyos na tayo po ay maligtas. Amen po. Gusto po ng Diyos na sabi, tayo po ay makasama niya sa darating na panahon. Kaya nga sabi, kailangan ho nating magbantay dahil hindi po natin alam yung oras at panahon kung kailan babalik ang Diyos. Paano po kapag bumalik ang Diyos na wala ho tayong maayos na relasyon sa Kanya? Amen? Sabi po, hindi natin ginagampanan yung ating buhay, yung ating tungkulin dito sa mundong ito. Paano na lang po? Naalala niyo po yung parable ni Jesus? Sabi po, kapag ikaw na tagapaglingkod, sabi, naabutan ng iyong amo or ng iyong Panginoon na hindi mo ginagampanan ng iyong tungkulin, ano po daw yung mangyayari? Sabi, tatanggap ho tayo ng kaparusahan galing sa Diyos. Amen po? Sabi, kailangan ho nating magbantay, mga kapatid. Hindi ho po pwedeng habang buhay na lang ho tayong grade 1, habang buhay na lang tayong first year. Hanggang kailan po tayo ipaprocess ni Lord? Kasi yun po yung palaging parang self-defense po natin sa ating sarili bilang isang Kristiyano. Kuya, nasa process po Hindi naman po biglaan yung pagbabago. Yes po, hindi po biglaan yung pagbabago. Pero sabi, pinagsisikapan po dapat. Sabi po dapat, may nakikitang resulta. Sabi po, ilang taon na, ilang years na ho tayo ditong magkakasama, ilang taon na ho tayo nakakarinig na salita ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon, ganun pa rin po yung ating buhay? Tanungin po natin yung ating sarili, kilala na ho ba natin ang ating Panginoon? Ang ating Diyos? Kilala ho ba natin si Kristo Jesus? Sabi ho, wag po tayong magpatay mali siya ho. Wag ho tayong magbulag-bulagan. Alam ho natin sa ating sarili yung pagkukulang ho natin. Masakit ho? Masakit po ba? Okay lang ho, masakit. Okay lang ho, kung mainis kayo sa akin or magalit kayo sa akin, pero hindi ko po babaguhin yung ipapahayag ko. Amen? Yung katotohanan ng Diyos. Kung yun po ay para sa ikabubuti ninyo, ikabubuti natin, paulit-ulit ko pong ulit-ulitin yung mga salitang ito para sa inyo po. Ako po, hindi po ako umakyat dito bilang si Kuya AJ. Umakyat po ako dito, tumayo po ako dito sa pulpito bilang isang tagapaglingkod ho ng Diyos. Na kung ano po yung kagustuhan ng Panginoon, ano yung will ng Lord, ano yung gusto niyang ipasabi, yun po yung sasabihin ko. Hindi ko po kukonsintihin yung mga tenga nyo na marinig lamang kung ano po yung gusto nyo. Okay lang kahit masugatan kayo. Okay lang kahit masugatan tayo. Pero sabi ko, matatanggap ho natin yun ng buong puso, tao sa ating puso.
sabi ho, patatawarin ho tayo ng Diyos. Babaguhin po tayo ng Diyos, tutulungan ho tayo ng Diyos. Yun po yung sinasabing pagpapakumbaba. Inaamin mo sa iyong sarili na kulang ka. Inaamin mo sa iyong sarili na hindi ka sapat. Kagaya unang sinabi ng ating kapatiran kanina, Kuya Albert, sabi hindi ho tayo sapat eh. Hindi ho natin kayang mabuhay nang wala ang ating Panginoong Jesus. Sabi kung tayo lang sa ating sarili, sabi, andyan palagi yung kabiguan, andyan palagi yung disappointment, andyan palagi yung palpakan. Sabi lahat ng pwedeng mangyari sa iyo na masama ay naririyan po kung ikaw lang mag-isa ang lalakad at hindi mo kasama ang Diyos. Pero kung kasama mo ang Diyos, sabi po 101%, makakasigurado po tayo na tayo po ay ligtas, makakaasa sa kanyang salita. Now church, napagbulay-bulayan ho ba natin? Napag-isip-isip po ba natin yan? Sino na po ba si Jesus? Sa tagal ho ng panahon, tayo pa rin po ba ay namamangka pa rin ho sa dalawang ilog? Sabi po ng ating Diyos, unahin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Sabi, wag mong isipin ang kinabukasan. Unahin mo ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Pero sabi nga, tao lang tayo kuya eh, mahina eh. Yes, tao lang po tayo. Yun po yung dahilan ng marami. Tao lang po tayo. Pag hindi tayo nagtrabaho, hindi tayo makakain. Kailangan eh. Sabi, hindi pwedeng iasa na lang natin palagi sa Diyos. Which is mali pong mindset po yun. Eh ang gusto nga po ng Diyos, umasa ho tayo palagi sa Kanya. Yun po yung madalas nating marinig sa ating kapwa. Kaya sabi, hindi makapag-commit ng buo sa Panginoon, hindi makapag-surrender ng kanyang buhay sa Diyos. Kasi may reservation pa. Amen? Sabi, inaalala yung mga bagay na sabi hindi naman dapat alalahanin. Sabi mo ng Diyos yun eh. Sabi, huwag mo alalahanin yung bukas. Sabi, sapat na yung araw ngayon, sapat na yung ibinigay ng Diyos sa'yo sa araw na yun. Yun lang yung isipin mo. Sabi, huwag mo nang isipin yung iba pa. Kaya hindi tayo makalakad eh. Napapansin niyo po ba yun, mga kapatid? Bakit yung isang Kristiyano hindi makalakad fully? Diba? Kasi may reservation. Sabi may pangarap po ako sa buhay eh. Gusto ko pong maging maayos yung pamilya ko. Gusto ko pong makatulong sa family ko. Gusto ko pong magkaroon ng ganito. Gusto ko pong magkaroon ng ganyan. Pero ano po yung pangako ng Diyos? Ano po yung sabi ni Pastora kanina? Galing sa Biblia? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin po muna natin ang Diyos. Sabi yung pangarap mo, sabi nga sa kanta kanina, your way is better. Sabi kung may pangarap ka sa sarili mo, what more pa si Lord? Ano po yung gusto ng Diyos para sa kanyang mga anak? Mapabuti, kaligtasan, amen? Sagana. Yun po yung gusto ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili. Kaya sabi mo, kung may pangarap ka sa buhay mo, what more si Lord? Mas may pangarap ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga, your way is better. Mas better yung way ni Lord. Kaya sabi, hindi mo kailangang gumawa ng paraan. Diba? Para makamit yung mga bagay na yun. Sabi, unahin mo muna ang Diyos. Sabi, ibibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Church, sabi nga, yung ganitong pangangaral paulit-ulit na nating naririnig eh. Ano po ba, manhid na po ba tayo? Or ano? Amen? Sabi pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, palambutin niyo po ang inyong mga puso. Huwag niyo patigasin ang inyong puso. Sabi sa parables ni Jesus, di ba, yung mga butil na nahuhulog sa matigas na lupa, ano pong nangyayari? Which is yung butil salita ng Diyos. May sabi, kinukuha ng kaaway or ng ibon, tinutuka. Bakit po? Kasi hindi makapag-penetrate sa ating puso. Na kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero yung puso natin sarado, matigas, sabi po, baliwala yun, tatalbog lang yun. Kukunin lang ng kaaway. Imbis na may natutunan tayo, sabi, mas lalo tayong walang natutunan. Kasi pinatigas natin yung ating puso. Church, palambutin natin yung puso natin pagdating sa salita ng Diyos. Para tayo yung mabago, para tayo yung matulungan niya. Kasi nga sabi, paano tayo tutulungan ng Diyos kung tayo po ayaw natin tulungan yung sarili natin? Amen? Sabi po ng Diyos, nakikita niya kung ano yung laman ng ating puso. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Hindi tayo makakapag-deny sa Diyos. Ano yung laman ng puso mo ngayon, kapatid? May galit ka ba? Amen? May sama ka ng loob sa iyong kapatid? Anong ayaw mo? Sabi, hindi mo maitatago yan sa Diyos. Kaya sabi ni Pastor, wag tayong maging hipokrito. Simba tayo ng simba, pero wala nababago sa ating buhay. Sabi dapat pagpasok natin sa church, paglabas, dapat may dala-dala tayong aral, natutunan. The same sa mga school, sa mga estudyante. Diba? Papasok sila para may matutunan. Amen? Tayo din sabi, pumupunta tayo dito sa church, nakikinig tayo ng Word of God. Sabi, unang-una, para purihan ang dakilang Diyos Ama. Amen?
para ibalik yung papuri pa sa salamat sa Kanya. Pangalawa ho, para ho tayo ay matutunan. Para po tayo ay makapamuhay ng maayos. Amen? Church, ikaw lang po ang nakakaalam sa sarili mo kung kilala mo na ba talaga si Jesus. Sino ba si Jesus para sa'yo? Tanong nga di ba? Sino ba si Jesus para sa'yo? Kasi sabi po ng Bible, kung talagang mahal mo ang Diyos, sabi, sinusunod mo yung kanyang mga aral, yung kanyang mga utos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kinikip mo sa iyong puso yung kanyang mga salita. Madali hong sabihin na mahal natin ang Diyos sa salita, yes. Sabi, hindi naman makikita ni brother kung totoo yung di ba? Hindi naman makikita ni pastor kung nagkukunwari ba ako, hindi. Pero yung Diyos po, sabi, nakikita ho tayo. Yung laman ng ating puso. Ano ba yan? Totoo ba yan? Totoo ka ba? No, church, sabi po, mag-isip-isip po tayo. Sabi po nung last preaching, keep watch, magbantay ho tayo. Alam niyo ho yung salitang kampante, pagiging kampante? Matakot ho kayo kapag kakampante ho kayo. Dahil sabi po, hindi ho tayo pwedeng maging kampante sa ating buhay. Ang akala ho natin, tama na yung ginagawa natin, pero hindi natin alam, nagkakasala na ho pala tayo. Amen? Sabi po, kailangan ho natin yung pagpapakumbaba. Para ho matulungan ho tayo ng Diyos. Para ho tayo mabago, kailangan natin ng pagpapakumbaba. Church, kamusta po yung buhay natin? Sabi natin, kilala na natin ang Diyos, kilala na natin si Jesus. Meron pa rin po ba ditong nag-iisip na mga bagay makamundo? May nagdadalawang isip pa rin po ba kung sino yung uunahin niya? Si Lord ba o yung bagay ho dito sa mundo? Dapat ho sa tagal nating pakikinig na salita ng Diyos, sa tagal nating pag-attend sa church tuwing Sunday, tuwing Bible study, tuwing prayer meeting. Sabi ho, sa tagal ng panahon na yun, sabi dapat sigurado ka na kung kanino ka susunod. Na church, punta ho tayo sa ating topic. Basahin ho natin sa Biblia ho. Punta ho tayo sa Matthew 6. Matthew 6 verse 24. Basahin ho natin. Kasi ho, kung may thinking pa rin ho tayo ng ganun, nagdadalawang isip pa rin ho tayo, hindi pa rin tayo makapili kung sino yung uunahin natin. Sabi po, may problema ho tayo. Tagal na nating kiniklaim na tayo ay Kristiyano, pero sabi, hindi pa rin ho tayo makapag-desisyon or hindi pa rin tayo makalakad sa isang daanan. Sabi ho sa Matthew 6 verse 24, ang title ho nito sabi, sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Amen? Alam naman ho natin na weakness ho talaga ng isang tao is, ano po yun? Yung material na bagay or kayamanan dito sa mundo. Sabi nga ho natin kanina, sabi nung madalas na sinasabi ng karamihan, hindi ho natin pwedeng na lang sa Diyos, lagi iasa sa Diyos eh. Sabi, kailangan din natin kumilos. Yes, kailangan natin kumilos. Pero sabi, kailangan natin unahin yung Diyos bago yung mga bagay na yun. Amen? Sabi ho dito sa verse 24, basahin po natin, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Ito po, church, paulit-ulit nyo na po naririnig tong aral na to. Kailan nyo po unang narinig yung aral na to? Amen? Sabi po, paulit-ulit na to. Dapat ho, kabisado na ho natin, alam na ho natin kung ano yung gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus dito sa aral niya na ito. Sabi po dito, walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga ho, tinanong ho natin kanina eh. Meron ka pa rin bang thinking na, alam niyo po yun, parang namamangka ka pa rin sa dalawang ilog? Sa tagal niyo hong pagkiklaim bilang isang Kristiyano, hindi ka pa rin sigurado kung yung Diyos ba yung uunahin mo, yung kayamanan? No, church, mag-isip-isip po tayo. Sabi nga, paulit-ulit na ho nating naririnig yung aral na to eh. Pero bakit sabi, until now, hindi pa rin makapag-decide, di ba? Hindi pa rin mapili kung sino talaga. Which is sabi, wala naman ng iba kundi ang Diyos po eh. Pero sabi, bakit nahihirapan ho tayo? Na sumunod sa ating Panginoon. Sabi po, hindi ho tayo pwedeng maglingkod ng sabay. Sabi, kailangan ho nating pumili. Paulit-ulit po nating naririnig, church, yung pangako ng Diyos. Ano po sabi, kapag inuna mo yung Diyos, sabi, hindi ka niya pababayaan. Always reminder po yun dito sa church eh. Amen? Sa pulpit, palagi po natin naririnig yung pangako ng Diyos o yung, sabi, kapag sinunod mo ang Diyos, ano ba yung magiging mo? Amen? Sabi, palagi nating naririnig yun bilang encouragement. Sabi, hindi ka pababayaan ng Diyos pag Diyos yung inuna mo. Pero sabi, till now, bakit hindi ko tayo makapili? Sige nga, church, tanongin po natin yung sarili natin. Kasi kung kilala ho natin si Jesus, alam ho natin kung ano yung kaya niyang gawin. Sabi nga po, no doubt. Wala nang question, wala nang tanong. Diba? Wala nang wait. Alam mo na kung sino yung dapat mong piliin. Sige po, church, assess po natin yung sarili natin. Sino ba si Jesus sa buhay natin? Amen? Kaya ba natin siyang piliin?
Kaya ba nating sumunod sa Kanya, paglingkuran siya? Kaya ba nating ipamuhay siya? Yung kanyang mga turo, yung kanyang mga salita? Ikaw po ang nakakaalam, church, kung talagang kilala mo na si Jesus. Now, kung kilala mo na si Jesus at pinipili mo si Jesus sa mga oras na to, praise the Lord po. Pero kung till now, hindi ka pa rin makapili. Till now, nagdadalawang isip ka pa rin. Till now, hindi mo pa rin maibigay yung buong mong tiwala sa ating Panginoong Hesus. Church, mag-isip-isip na ho tayo. May problema ho sa atin. Basahin ho natin yung kasunod. Sabi po sa verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Amen? Sabi po dito, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Nakita niyo po yun, church? Automatic po yun, church. Sabi, binigyan kayo ng buhay ng Diyos. Sabi nga po, ipaulit-ulit nating naririnig. Hindi mo pa hinihiling, alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Amen? Sabi nga, tayo hong mga magulang kahit hindi humingi yung anak natin, alam natin kailangan niya ng pagkain Nagpo-provide po ba tayo para sa ating mga anak? Amen? What more pa si Lord? Sabi ho, yung kaisipan ng tao, hindi ho kapantay ng kaisipan ng Diyos. Kung tayo nga, alam natin yun, what more pa si Lord? Higit ang Panginoon kaysa ho sa atin. Eh sabi, kailangan ho nating ibigay yung buong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sabi po, di ba? Good news. Narinig pa lang ho natin yun. Sabi, alam natin na mayroon na ho tayong panghahawakan. Diba? Binuhay tayo ng Diyos, of course, ibibigay niya kung ano yung mga pangailangan natin. Kaya sabi po ng ating Panginoon, huwag niyo isipin yung bukas. Men, huwag niyo isipin yung mga panahon na hindi pa, di ba? Hindi pa naman dapat isipin. Huwag niyo isipin yung kakainin niyo o yung susuotin niyo. Ang isipin po natin, ang unahin po natin is makasunod tayo sa ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ibibigay ho ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Amen po? Sabi dito sa verse 26, tignan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Amen? Yung mga ibon nga, hindi pinabayaan ni Lord Tayo pa kayang tao, papabayaan niya. Ito ho, di ba, sikat na verses po ito sa Biblia. Ano ho yung una nating naiisip na gustong sabihin ng ating Panginoon dito sa verse na to? Una ho nating naiisip, di ba, yung pagtitiwala sa Diyos. Sabi, kung yung ibon nga hindi pinabayaan ng Diyos, tayo pa kaya? Siyempre, yung pagtitiwala ho natin sa Kanya. Pangalawa ho, yung pangangamba ho natin, hindi ho tayo dapat mangamba. Dahil siya yung Diyos, sabi, provider ng lahat. Pero sabi, may kapahayagan pa ho yung Diyos. May gusto pa ho siyang sabihin sa atin dito sa verses na ito. Bakit po hindi pinapabayaan ng Diyos yung ibon? Sabi, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iipon. Bakit po kaya? Ang sabi po ng Biblia, church, lahat po ng kinreate ng Diyos sa mundong ito, sa daigdig na ito, sabi po lahat po ay may purpose or may tungkulin. Yung ibon po, ano po yung tungkulin ng ibon? Ano po yung ginagampanan ng mga ibon? May purpose po ba sila? Amen? Sabi po sila po yung nagko-control para dumami yung hindi masyadong dumami yung mga insekto, para maging balance. Sila din ho yung mga, alam niyo po yung kung bakit maraming mga puno sa kagubatan. Sila ho yung mga nagtatanim kapag sila po ay dumudumi. Sabi po, hindi pinapabayaan ng Diyos yung mga ibon. Kasi po, yung mga ibon po, ginagawa nila kung ano yung purpose nila. Ano yung disenyo ng ibon? Sabi, disenyo ng ibon yung gawin, di ba? Yung maging balance dito sa mundo, sa mga insekto or sa mga puno, magtanim, di ba? Sabi, ginagawa lang ho nila yung purpose nila. Wala ho kayong makikitang ibon na ginagawa yung purpose ng isda. Meron po ba kayong nakita nun? Yung ibon, ginagawa niya kung ano yung ginagawa ng isda? Wala po. Kaya sabi, kahit hindi sila mag-imbak or magtanim, sabi, hindi sila pinapabayaan ng Diyos kasi ginagawa lang nila kung ano yung design ng Diyos sa kanila. Kung ano yung purpose nila. Tayo po kayong mga tao, ano po yung design ng Diyos po para sa atin? Sabi nga kanina, i-design po tayo para hindi mag-isa, kundi mag-sama-sama. May purpose po ba ang buhay natin dito sa mundo? Yes po. Kaya lang ho tayong mga tao kasi, yun yung mahirap po sa atin Sabi kahit hindi na natin purpose or hindi tayo nakadesign para doon, sabi ginagawa ho natin. Sabi ng Diyos, hindi ho tayo dinesign para sumunod sa pattern ng mundo. Pero ano pong nangyayari ngayon? Sabi, lamang pa yung sumusunod sa pattern ng daigdig or ng mundo. No, church? Kaya ho tayo, sabi, nakakaranas ho tayo ng kahirapan minsan, di ba? Mga problema, pasanin sa buhay. Yung iba nga nagsasabi, nagsisimba naman ako, nagpipray naman ako, pero bakit ganito pa rin yung buhay ko? Bakit kulang pa rin?
Now, church, bago nyo tanungin yung Diyos, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Nagawa ko na po ba yung purpose ng Diyos para sa aking buhay? Nasunod ko na ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Yung kanyang kalooban, nalakaran ko ba? Yun po muna dapat yung tanong eh. Kagaya po na sabi nung last Sunday, madalas sinasabi nating mga tao, ito yung kaya kong gawin para sa aking Panginoon, ito yung gagawin ko. Madalas po ganun eh. Sabi, ginagawa natin kung ano yung gusto natin. Pero hindi natin ginagawa kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. Ano po ba yung will ng Lord sa atin? Di ba? Hindi po dapat ganun eh. Ito yung kaya kong gawin para sa Diyos, kaya ito yung gagawin ko. Di ba? Minsan naririnig pa natin eh, buong puso kong ginagawa to para sa Diyos. Will ba ni Lord yan na yan yung gawin mo? Yan ba talaga yung gusto ng Diyos na gawin mo para sa Kanya? Try po natin magbasa ng Biblia. Malalaman po natin kung ano yung will ng ating Panginoon. Kung ano yung gusto niyang ipagawa talaga sa atin. Amen? Hindi po pwedeng ganun, church eh. Na tayo po yung nasusunod. Dapat po ang Diyos ang nasusunod. Sabi nga eh, ang Diyos dapat ang nauuna eh. Paano magiging una yung Diyos sa buhay natin kung, di ba, doon pa lamang po, sa pagdidesisyon pa lang sa ating buhay. Di ba? Tayo na yung nananaig. Nakita niyo po yung mensahe ng Diyos? Sabi, bakit hindi pinapabayaan ng Diyos yung mga ibon? Kasi ginagawa nila kung ano yung purpose nila. Try niyo pong gawin yung purpose or yung kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Yung gusto niyang ipagawa sa inyo. Tignan po natin kung pabayaan ho tayo ng Diyos. Amen? Sabi, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag inuna mo siya, sinunod mo kung ano yung kalooban niya. Sabi, mas mahalaga pa kayo sa ibon eh. Sabi nga, nilikha kayo sa wangis ng Diyos. Baka nakalimutan nyo na po, church. Tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya sabi po tayo ay special. Special po tayong lahat sa Diyos. So dahil special po tayo sa Diyos, kagaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, kung binigyan po tayo ng buhay ng Diyos, matik na yun, hindi kayo pababayaan ng Diyos, ibibigay niya kung ano yung pangangailangan nyo. Higit pa kayo sa mga ibon na to. Basta gawin nyo yung design sa inyo ng Diyos. Gawin nyo yung kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Hindi ho kayo pababayaan ng Diyos kagaya ng pag-aalaga niya sa mga ibon na yun. Amen? Sabi po dito sa verse 27, sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Amen? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Next, ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Next, kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nabuhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Sabi ho, yung mga bulaklak, yung mga halaman, yung mga damo eh. Di ba? Hindi ho pinapabayaan ng Diyos. Kumbaga, binibihisan ng Diyos. Sabi kahit si Solomon ho, si Haring Solomon, sobrang yaman niya ho, pero hindi po siya nakapagsuot, di ba? Ng kagaya or kasing ganda nung sa mga bulaklak or sa mga halaman, sa mga damo. Di ba? Kung yun nga po, sabi, mga bulaklak, halaman, i-compare mo sa sarili mo. Sabi, special ka. Ginawa ka sa wangis ng Diyos. Compare ka sa halaman. Diba? Mas mahalaga ho tayo sa Diyos eh. Pero sila nga po eh, yung mga kinreate ng Panginoon, sabi, may purpose eh. Kumbaga, hindi yan nawawala dito sa mundo na walang nagagawang, hindi nila nagagawa kung ano yung purpose nila. Kagaya po ng ulan. Sabi, hindi ho yan babagsak ng walang dahilan. Ay bumabagsak po yan kasi, kumbaga, yun yung, ano ba tawag doon? Naalala nyo ho yung matagal na hong preaching yun dito eh. Sabi, yung galaw dito sa mundo, yung mga nangyayari dito sa mundo, nangyayari po yun ng may dahilan. Hindi babagsak yung ulan ng walang dahilan at hindi rin uaakyat yung moist no nang hindi nagbibigay ng buhay. Amen? Sabi, bumagsak yung ulan para magbigay ng buhay. And sabi, umaakyat uli yun, nagmumoist. Amen? Sabi, hindi siya babalik sa taas hanggat hindi niya nagagampanan yung kanyang gampanin. Or yung kanyang design or kung ano man yung gusto ng Diyos na, 'di ba, gawin niya. Naalala niyo po 'yun, 'di ba? Sabi, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung kanta, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Kumbaga sabi, binuhay tayo ng Diyos kasi may purpose. May dapat ho tayong gawin. Amen? Now sabi, kailangan ho nating gampanan 'yun. Ano ho ba yung purpose natin dito sa lupa? Sabi, idinisenyo tayo ng Diyos para sa, meron po ba nakakaalam kung
para saan tayo idinisenyo ng Diyos? Anyone po? To domain. Maghari. Amen? Totoo po. Ano pa po? Sabi po, itinilaga po tayo ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. Na noon pa man ay nakatalaga na. Saan po natin mababasa yun? Kuya, pwedeng punta muna tayo sa Efeso, para mabasa ho natin. Efeso 2 verse 10. Yan. Sabi po dito, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Sabi noon pa man pala, nakatalaga na ano po daw yung gagawin natin? Kabutihan. Amen? Church, ano po yung purpose natin dito sa mundo? Sabi, para magbigay ng papuri at parangal sa Diyos. Amen? Para kilalanin ng Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sabi ni Pastora, to dominion, maghari. Amen? Dapat po alam natin kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Amen? Alam ho ba natin kung ano yung purpose natin? Ito po, ulit-ulitin ho natin. Pag-uwi ho natin ng bahay, basahin uli natin. Ito pala yung purpose natin, no? Yung paggawa. Kaya lang po, may dalawang ano po kumbaga, may dalawang side po yung pagiging mabuti. Kumbaga, yung pagiging mabuti, nasabi, yung mundo, yung nagtuturo. Pagiging mabuti, nasabi yung Diyos, yung nagtuturo, yung kalooban ng Diyos. Kasi sabi nung iba, mabuti naman akong tao Wala naman ako tinatapakan tao. Sabi, kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, sabi, tumutulong naman ako sa kapwa ko Diba? Hindi po ba pagiging mabuti yun? Yes, sabi po ng mundo, pagiging mabuti yun. Pero sa paningin ho ng Diyos, hindi ho yun sapat. Amen? Kailangan ho maging mabuti ho tayo. Ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano po yung mga pinapagawa ng ating Diyos, kung ano po yung kanyang mga utos na gawin natin, yun po dapat yung ginagawa ho natin. Amen? Kaya sabi po dito, balik po tayo doon sa Matthew. Saan tayo nag-stop? 30. Sa verse 31. Sabi po, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o iinumin o susuotin. Verse 32. Ang mga bagay na ito, ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Malinaw po ba or malabo? Napakalinaw po Sabi nga, hindi na natin kailangan ipaliwanag, babasahin na lang po natin Kasi po, naituro na ho mismo ng ating Panginoong Isus yan Hindi na ho natin kailangan ng paliwanag. Kailangan na lang ho yung pag-intindi. Ano ho sabi dito? Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ano po yun? Yung pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? Yung pag-iisip sa mga bagay makamundo, material, kayamanan. Amen? Sabi po, hindi ho dapat natin iniisip na yun Bakit po sabi ng Panginoon, alam ng Diyos Amang nasa langit na kailangan po natin yun. Automatic ho. Kung tayo po'y lumalakad sa kanyang katuruan, sa kanyang katotohanan, ibibigay po ng Panginoon yun. Walang labis, walang kulang. Kaya kung sinasabi natin na kilala natin ng Diyos, pero sabi, meron pa rin tayong pag-iisip na gano'n, sabi, kailangan ko unahin yung bagay na to Ba? Si Kuya Pa Duyho, perfect example po. Buhay na patotoo. Alam niyo po yung sabi niya sa amin nung kami po yung nagsisimula pa lang doon? Nagsisisi ho siya na hindi niya binigyan ng oras panahon ng Diyos. Amen? Sabi niya po, nagtatrabaho siya kahit linggo. Wala ho siyang oras sa Diyos. Ngayon po nagkaroon, ano po yung nangyari sa kanya? Amen? Sabi ho, andun yung pagsisisi, nasa huli yung pagsisisi. Tayo po, sabi maayos pa tayo, malakas pa ho tayo. Sabi gawin natin yung nararapat at tama. Aantayin po ba natin na may mangyari ho sa atin? Pero praise the Lord ho sa buhay ni Kuya Pa to Amen? Kasi binigyan pa ho siya ng chance ng Diyos. Ngayon po, siya po ay nagpapalakas at may kalakasan na ho na nagmumula sa Diyos. Hihintayin pa ho ba natin na may mangyaring masama o hindi maganda ho sa atin bago ho tayo totaling sumurrender sa Diyos? Ngayon pa lamang ho na maayos tayo, okay tayo, surrender na po mga kapatid. Kagaya ng sabi ho natin kanina sa umpisa, hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos. Sabi, magbago na ho tayo ng kaisipan. Yung thinking ho natin, sabi, ano ba mas mahalaga? Material dito sa mundo o yung unahin natin yung Diyos? Di ba po? Sabi ho, paulit-ulit na ho natin naririnig yun Sana ho, this time po, ipanalangin ho natin sa Diyos. Palambutin ho natin yung ating mga puso. Pakumbaba ho tayo sa Diyos, church. Hindi ho natin kaya mabuhay, church, kung wala po ang Diyos. Wala pong saysay ang buhay natin, church. Kasi ho, nakakalungkot, church Yung pangarap po natin na sabi, sama-sama tayong
alam niyo po yun, lalago sa ating pananampalataya. Pero bakit po, until now, may division, which is biblical naman ho eh. Sabi po ni Jesus, hindi ho siya naparito para sa kaayusan, kundi para magkaroon ng wall, division. Pero sabi po tayo po, hindi po tayo iba eh. Sabi po lahat po tayo dito ay mananampalataya. Sabi nga po, yung pangalan po ng church natin, Christian Family Church. Sorry po. Nakakalungkot po kasi church kapag yung sabi, hindi kayo okay ng pamilya mo. Tayo pong lahat dito, sabi nga po, pamilya po. Sorry Lord. Pasensya po. Sorry po church kasi nasasaktan lang po ako kasi hindi po basta kapatiran lang o churchmate lang yung turing ko po sa bawat isa po sa atin. Gaya po ng sabi natin kanina, yung pangalan ng church natin, Christian Family Church. Tayo po ay pamilya, mga kapatid. Pamilyang binuo ng Diyos. Kaya nalulungkot tayo church kasi pag nakikita natin yung ibang kapatiran, dati na, alam nyo po yon, sila po ay masigasig. Sila po ay may sigla sa paglilingkod para sa Panginoon. Tapos makikita ko natin na, alam nyo po yun, nanghihina, tumatalikod sa kanilang binitawang pangako sa Diyos. Masakit po, di ba church? Kasi pamilya po eh. Sana this time church, palambutin natin yung ating mga puso sa Diyos. Pakumbaba tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. Sabi dito sa church, sabi marami na tayong pinagdaanan. Sabi nga po, dumaan tayo sa gutom, sa hirap, sa sa bagyo. Pero sabi, nananatili pa rin tayong buong matatag. Wala pong ibang tumulong sa atin kundi ang ating Panginoon po. Palambutin natin ang ating mga puso church. Sabi nga po, ayaw natin na may naiiwan. Sama-sama tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sama-sama tayong kumilala sa Diyos. Sabi, sama-sama rin tayong lalago spiritual. Ang kailangan lang natin is yung pagpapakumbaba. Ano po yung two greatest commandment? Mahalin mo ang Diyos, ang buong isip, buong lakas. Amen? Pangalawa po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Isipin niyo yung church, tayo pamilya tayo dito, pero sabi may mali tayong kaisipan sa ating kapamilya. Sabi po, ang pamilya dapat nagkakaisa. Sabi po, yung pamilya is nagtutulungan. Sana this time, church, ano man yung kapahayagan ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi, palambutin natin yung ating puso. Amen? Pakumbaba tayo sa Diyos. Hang sa ganun, sabi, tayo po ay tuluyan na makalakad. Amen? Sa kanyang katotohanan. Amen? Sa kanyang salita. Tuloy po natin yung, saan ba? Verse 32. Sa verse 33 na tayo kaya. Sabi po sa verse 33, kaya unahin nyo mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya lahat ng pangangailangan nyo. But seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kaya kanina pa lang nagagalak na ko. Nung nakaraan pa lang din Nung nakaraang Sunday, yung revelation ng Panginoon. Talagang naroon na yung kapahayagan. Alam niyo yun, nagda-doubt ako sa sarili ko eh. Pero yung pagtitiwala ng Diyos sa akin, di ba? Sobra. Ganon din sa atin mga kapatid, nagtitiwala yung Diyos sa atin. Alam niya kaya natin. Sabi po ng ating Panginoong Hesus mismo, unahin muna nating mapabilang sa kanyang kaharian. Amen? Bago yung mga bagay, sabi, kasunod na lang yan. Second lang yan eh. Paano ba tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sa paanong paraan tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Hinakakalam po ba, church? Sa paanong paraan po tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sabi po sa John 1, kaya pwedeng papunta sa John 1, verse 12. Sabi po dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ba'y sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Amen? Kung tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sabi po tayo po ay nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. And sabi po dito sa Matthew, paano tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Yung mga anak ng Diyos ba, hindi pa kabilang sa kaharian ng Diyos? Automatic yung kapag tayo po ay naging anak ng Diyos, kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Yun pa lang yun, nung tinanggap pa lang natin si Jesus, sabi, kabilang na tayo sa kaharian ng Diyos. Pero may kadugtong po. Sabi po dito, kaya unahin ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi po napuputol dun sa pagsunod Hindi po siya napuputol sa mapabilang lang sa kaharian ng Diyos. Kundi may kadugtong pa, may kailangan tayong gawin. Sabi po yung sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. So kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Kumilos. Sabi ng ibang mga ngaral, yes, pag tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Totoo naman po, pag tinanggap mo si Jesus, ligtas ka talaga. Pero sabi may kailangan ka pang gawin para
ma-receive mo yung kaligtasan na nagmumula sa Kanya, yung buhay na walang hanggan. Sabi, sundin muna natin yung kalooban niya. Lumakad tayo sa kalooban niya. Amen? Kasi yun, napuputol ho tayo dun eh. Hindi ho natin dinediretso. Yes, kilala na ho natin ng Panginoon. Pero sabi, may mga pinapagawa pa yung Panginoon sa atin. Ano po ba yung mga pinapagawa pa sa atin ng Panginoon? Sabi, marami ho eh. Babasahin na lang ho natin sa Biblia. Sabi ho sa Matthew 17, kuya, pwedeng punta tayo sa Matthew 17. Matthew 17, verse 5. Ito ho yung will ng Father eh. Ha? Madalas ho natin ba yung kalooban ng Diyos? Ito ho, kung nandito lang sana ho kayo nung last Friday, nitong Friday po eh, ito po yung naituro or nabanggit. Ano ho ba yung will ng Lord sa ating buhay? Ano ba yung gustong ipagawa ng Diyos Ama sa atin? Amen? Sabi po dito, habang nagsasalita si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Men? Sabi po yung will ng Father po eh, yung makasunod ho tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho sabi, kung tayo po ay tumatanggi sa mga gawain, sino po yung tinatanggihan natin? Yung tao po ba? Hindi ho, sabi yung Diyos ho yung tinatanggihan natin. Yung mga aral ho ng ating Panginoong Hesukristo, sabi yung dapat nating gawin, which is yung kalooban po ng Diyos Ama, yung will ng Father, ni God the Father, yung makasunod ho tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po si Jesus? Men? Kasi po, sinasabi ho sa Biblia na kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Hesus, sumusunod din tayo sa ating Diyos Amang nasa langit. Ang Diyos Anak at Diyos Ama ay iisa. Kaya sabi, kung tinatanggihan natin yung aral ni Kristo, sabi, tinatanggihan natin ang Diyos Ama. Kasi yung sabi ni Jesus, hindi naman sa akin nanggagaling yung mga salita ko eh, kundi sa Diyos Ama. Kung ano yung gustong ipasabi ng Diyos Ama, yun yung sinasabi ko. Totoo po ba yun? Sabi po ni Jesus yun. Saan po natin mababasa? Kuya, punta po tayo sa John 14, verse 23 to 24. Kaya sabi po dito, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Ano daw po? Ang totoong nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo ay sumusunod sa kanyang salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mamahalin kami at mananahan kami sa Kanya. Sunod po. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin, hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang naririnig nyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So church, sinasabi ho natin na mahal natin ang Panginoon, di ba? Pero sabi, hindi naman natin sinusunod yung kanyang mga utos, yung kanyang mga aral. Sabi ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, huwag niyong kaligtaan ng mga pagtitipon. Ano pong ginagawa ho natin? Diba? Minsan mas mahalaga pa po yung ibang bagay. Pagtitipon ho yun, sabi nga ho, di ba, nung mga nakaraang mga preaching, yung mga espesyal na okasyon, sabi yun po yung gawain para sa Diyos eh. Sabi ho, pag may pagtitipon, sabi yun, gawain po ng Diyos, espesyal ho yun. Tapos ipagpapalit lang natin sa mga bagay na sabi, di ba? Hindi naman makakatulong sa atin, totally. Now church, mahal ba talaga natin ng Diyos? Kasi mismo, kay Jesus mismo lang galing sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ako yun yung mahal, sinusunod nyo dapat ang aking mga salita. Kinikip nyo sa inyong mga puso ang kanyang mga katuruan. Yun po yung will ng Father. Sabi po, sumunod ho tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Now church, malinaw no ho ba sa atin? Ano ho ba yung will ng ating Panginoon sa ating buhay? Sumunod ho sa ating Panginoong Hesukristo. Sumunod sa kanyang mga aral, ipamuhay ang kanyang mga katuruan, ang kanyang salita. Nang sa ganun sabi, hindi mo na kailangan mangamba, men? Hindi mo na kailangang isipin yung mga bagay bukas o sa makalawa. Kasi automatic, ibibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Yun po yung kapag nasunod natin yung kalooban ng Diyos. Sabi ko sa verse 34, last verse, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang kinabukasan ay may sariling alalahanin, sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Amen? Kita niyo po kung gaano kabuti yung Diyos sa ating mga buhay. Sabi, special ho tayo, church. Huwag niyo hong kakalimutan ho yun. Nilikha ho tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Special ho tayo. Hindi ho tayo pwedeng ihalin tulad sa ibon or sa mga halaman. Sabi, kung tayo binigyan ng buhay ng Diyos, automatic ibibigay niya kung ano yung mga kailangan natin para mabuhay. Church, may naintindihan ho ba tayo? Nakinig ho ba tayo? Hoping and praying, church, na sa pag-uwi natin or paghihiwa-hiwalay ho natin, dala-dala ho natin yung salita, katotohanan ng Diyos. Men, nasabi, hindi mo na kailangan mag-alala or alalahanin yung mga bagay
bagay dito sa sanlibutan. Kundi ang gagawin mo na lang ay sumunod, unahin ng Diyos. Papurihan siya sa iyong buhay. Once again, church, palagi pong pinapaabot ng ating mga namumuno sa panambahang ito. Mahal po natin yung bawat isa sa atin. Amen? Mahal po namin kayo. Pamilya ho ang turing namin sa inyo. Sana kayo din ho, ganun din ho yung turing nyo sa amin. Sana ho yung pag-ibig ng Diyos, diba, yung mangibabaw or makita sa ating pong mga buhay. Pagmahalan ho tayo bilang magkakapatid sa ating Panginoong Hesus Kristo.